sambayan mo sa pangalan ng ating Panginoon. Tell him, tell her, I'm glad that you're here. Praise the Lord. So napaka ganda, no? Na maging practice din natin. Praise God, na maging maaga pagdating sa gawain ng Panginoon. Praise God, kung maaga tayo sa mga trabaho, sa school, challenge din sa atin na maging maaga sa ating mga gawain. Hindi natin gawain, kundi gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. So, sino nagagalak at nabibless na patuloy tayo natututo? Amen? Kaya sabi ng ating pastor, wag sana tayong dumating sa pakiramdam na arrive na tayo. Kumbaga, alam na natin ang lahat. Praise God. So, napakaganda. It was my prayer long before na may turo tong mga to. All about discipline. Christian discipline, praise God, or spiritual discipline. So napakaganda na patuloy about worship, about giving, about fasting, about prayer. Hopefully mayroon pang mga deeper kumbaga lumalim pa tayo, praise God, sa kaalaman. At nawa, i-apply din natin. Okay? Yun ang challenge na bawat sa atin, i-apply natin. Praise God. So sa ating umagang to, so umagang ito, if you have your Bibles, kindly open it with me in the book of Philippians. Philippians chapter 2 verses 1 to 5. Ito yung isang naririnig natin. Ewan ko kung words lang. Nawa na maging practice din natin bilang isang Kristiyano. At ipamuhay natin talaga ang bagay na ito. Okay? Sabi dito sa NIV version, no? If you're there. Sa Philippians chapter 2, libro para sa mga Pilipino. Philippians chapter 2 verses 1 to 5. Sabi nito, NIV version. Sabi ni Pablo, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete. Kung may mga bagay man, nag-encourage sa atin sa gawain, no? Sa pag-ibig ng ating Panginoon, sa ating pagtitipon, no? Then sabi ni Pablo dito, kung tatandayin natin si Pablo nung sinulat niya ito, nasaan siya? Okay? Nasa dungeon siya. Okay? Nasa dungeon siya, no? Mas maganda yata nasa dungeon siya dahil nakasulat siya ng napakaraming pagtuturo. Amen? Kaya sabi niya, take my joy complete by being like-minded. Okay? Having the same love, being one in spirit and one of mind. So, Paul here is telling us na magkaroon tayo ng iisa, for we receive one spirit. Ang Holy Ghost na na-receive nyo ay hindi iba sa Holy Ghost na na-receive ng ibang mga kapatiran natin sa ibang lugar. Isa lang yan, mga kapatid. So, let's be one. Sabi dito, being one in spirit and being one in mind. Praise God. Do nothing out of selfish ambition. Okay? Lumalalim na yung sinasabi ni Pablo dito. Or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Okay? Not looking, sabi sa verse 4, not looking to your own interest, but each of you to the interests of the others. So hindi niya naman sinasabi na, yes, meron tayong kanya-kanyang interest sa ating sarili, pero wag nawa yun ang pinaka-priority natin. Wag nawa yun lagi ang tinitingnan natin, our own interest. Tingnan din daw natin ang interest ng ibang tao. Ano kaya yun? Yung mga papag-aralan natin mamaya. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Kung sa King James Version, ano sabi doon? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Praise God. Before we go on, can I ask the kindness of Sister Sharon to open us in the word of prayer this morning? Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, na pagkakaloob sa bawat isa Yes, amin. God. At narito kami muli, O Diyos, O God, nagkatipon, iba'y ang bahay sa Panginoon. Upang patuloy makinig, mag-aral ng Yes, Panginoon. Jesus. Sapagkat tuloy, Panginoon, patuloy kami lumalakas, patuloy kami lumalago, Panginoon, O God, sa aming pagkakilala sa iyo, Panginoon, magitan mo sa salita, na patuloy namin nakakakilala. Yes, Salamat, God. Diyos, Thank you, O Jesus. patuloy, Panginoon, O God, na makisama sa bawat sa amin, sa aming makikinig, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, O God, hindi lamang po namin mapakinggan, Yes, Panginoon, Lord. Thank you, Lord. salita
Yes, Lord. Thank you so much. napapakinggan po namin, Panginoon. We believe, O God, meron kang mensahe sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yes, Jesus. Lord, ay Panginoon, patuloy ay lingkod, Padre Jojo, ay gagamitin, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon, God. Bigyan mo siya ng freedom, Panginoon, God. Hallelujah, to share your word. Alam ko, Panginoon, God, na may mensahe ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. So, Lord, God, malaya ang kumilos sa aming kalagitnaan sa umaga nito, Panginoon. At tanggalin mo, Diyos, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. So before you sit down, sabihin mo sa iyong sarili, the discipline of selflessness. Praise God. So pwede na po tayo makaupo. Praise God. So napakagandang topic, ano? Binigay pa sa taong hindi marunong magturo ng ganyan. Alright. Praise God. Let's go. Ano bang kapaligtaran ng selflessness? Selfishness. Selfishness. Okay? So selfishness is ang kabaligtaran ng selflessness. So matututunan natin all about selflessness. Praise God ngayong 2 linggong ito. Sabi dito, no, what is the spiritual meaning of selflessness? Selflessness, sabi dito in a biblical context, is an attitude. Isa po siyang ugali. Amen? It's a way of life. Kasama na embedded sa ating mga buhay. Ang bagay na to, ito yung isang ugali na napakagandang ma-exercise natin or magkaroon tayo nan. Is pagiging Kristiyano, we are expected to na magkaroon talagang merong ganyan, di ba? Pag sinabi mong or if you're claiming that you're Christian, kasama yan. No? Na meron dapat sa atin yan. Pero alam nga natin, di ba? Hindi naman tayo lahat pare-pareho yung pinanggalingan. Magkakaiba tayo kung saan tayo pinulot ng ating Panginoon. Meron yung napakadumi, meron yung hindi naman ganun kadumi. Pero meron mga bagay na kinagisnan natin o mga kaugalian na embed sa atin nung bata tayo. Na unti-unti hindi pala kaaya-aya sa Panginoon. Di ba? Na yun ang ating, kumbaga, struggle sa Panginoon na Lord. Hinihingi sa ating Panginoon na Lord, tanggalin mo ito at baguhin mo ito. Okay? Isa na ito, itong pagiging selflessness. Okay? O pagiging selfish, pinapatanggal natin sa ating Panginoon. Lord, turuan mo kung huwag maging madamot. Diba? Praise God. It's an attitude, sabi doon, no, na sinasabi niya that prioritize the needs, interest, and welfare of others before yung ating sarili. Ibig sabihin ng prioritize, ibig sabihin lang, inuuna mo lang. Hindi ibig sabihin na tinatanggal mo yung interest mo sa sarili mo. Okay? Magkaiba po yung putting yourself less. Iba po yun. Okay? Yung tinatanggal mo na. But in here, inuuna mo lang. Kumbaga, kung doon niya ti pagsayaatan iti amin. O, di ba sa Ilocano? Ginagamit natin yan. Naintindihan niyo ba ako sa mga Tagalog na kung ano yung ikakabuti ng lahat. Lagi tayong ganon. Amen? Kung ano ay ikakapuri ng ating Panginoon. Kadalasan naman kung ano ikakapuri ng Panginoon ay ikakabuti ng lahat. Tama po ba? Praise God. Ganyan ang selflessness. Okay? Hindi niya pinuput yung kanyang interest above the others. It embodied, may kasama siyang pag-ibig. Lagi na. Okay? Ewan ko kung narinig ko sa mga ibang teachers. Even in forgiveness. If you forgive without love, that's not forgiveness. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Lahat kung meron sa iyo lahat pero wala kang pag-ibig, para ka lang na tumutunog lang na tingling symbol dyan. Pero kung may pag-ibig sa lahat ng ating ginagawa, kagaya ng forgiving or fasting,
Diba? Meron mamaya may challenge dan na itinanong pati sa akin, napatanong ako sa sarili ko, ginagawa ko ba ito? Diba? Minsan, praise God. So, kasama ang love, kasama ang humility, kasama ang servitude, na nakita lahat yan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Nakita yan lahat sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nabubuhay pa. Praise God. Nung siya'y nabubuhay pa. Nung siya'y lumakad. Amen? Nung siya'y lumakad sa mundong ibabaw na ating kinakatayuan. Amen? Lahat tayo may pangarap. Sinong walang pangarap dito? Oray ko lang. Narinig ko yung ibang bata. Oray taga ko lang. Tawag dito, yung pangarap ni Picoy dati. Taga-vulcanize. Sabi ni Pastor Jun. Oray taga-vulcanize lang. Diba? Even yung mga Bible school student, before sila tinawag ng Panginoon, meron kayong pangarap, di ba? Si Pastor nga mismo eh. Ayaw niya magpastor, pero kailangan niya magpastor dahil tinawag siya. Di ba? Yung iba may calling, yung iba may calling-ling. May pangarap tayo lahat, tama? Okay. Amen. Praise God. Pero itong pangarap na to, no, minsan, no, pag sa ating pag-attain, sa ating buhay na to, mas lalo na sa labas. No? Pag titingnan natin ang rat race sa buhay, ibig sabihin ng rat race, kung paano natin to i-attain, di ba? Minsan nawawala tayo sa lugar. Kung paano natin i-attain at mga greatness sa buhay. Minsan nakakasagasa tayo ng ibang tao. Di ba? Yun yung sinasabi nilang, di ba, sa mundong ibabaw na to, uso ang siraan. Sisirain niya na ito. Ilang taon pa ang eleksyon, naninira na sila. Diba? Nagsisimula pa lang siya sa kanyang term, naninira na. Yan ang mundong ibabaw. Praise God. No? Na pagdating dito, praise God, sabi nga, no, however, the way to self-fulfillment can be found in helping others. Yes, na-attain mo nga. Kaya nga may naririnig pala tayo, no, mga tao, na successful naman sila. Nasa kanila na ang lahat. Di ba? Pero bakit, sabi nila, malungkot pa rin sila sa taas, sa tuktok. Wala yung self-fulfillment and contentment. Bakit? Yung kaparaanan kung paano sila umangat, iba. At kaparaanan ng Diyos kung paano ka iangat, iba rin. Di ba? Hindi ka man nasa taas, pero yung pakiramdam na fulfill mo, at kapurihan sa Panginoon, contentment sa iyong buhay, di ba? Nandoon. Amen? True greatness can be achieved not by self-promotion only, but putting others first. Halimbawa na lang, no? Before pala naging sikat si Uncle Isaac Newton, no? Kilala niyo, papakilala ko kay Uncle Isaac. Si Isaac Newton, kilala siya sa law of gravity. Okay? Sa law of gravity may mathematical computations. Okay? Pero sa mathematical computations na ito, nahirapan pala siya. May tumulong sa kanya na hindi natin kilala. Kilala natin yung taong yun sa ibang bagay. Yung na-discover niya yung comet. First, na biggest comet. Yan yung Halley's Comet. Yun yung si Halley, ano pangalan nun? Edmund Halley. Ka-contemporary ni Isaac Newton. Nung ginagawa niya yung mathematical computation ng gravitational formula, di ba? Tinulungan niya to si Isaac Newton sa mathematical problem na yon. Pero nung tumaas na si Isaac Newton, narinig ba natin si Edmund Halley? No. Di ba? That's the one example of selflessness. Hindi na siya naghangad ng, yung mga nakikita natin sa Facebook, credit naman dyan. Di ba? Credit naman dyan. Di ba? Sinong nag-take ng picture mo, pa-credit naman, pabanggit naman. Di ba? Kasi nasa nature natin yung pagiging selfish. Tama? Pagiging selfish, nasa nature natin. Okay? So, eto mga ibang tao, no, napakarami pala nila, no? Si Samuel Rutherford, Andrew Carnegie, sa ating sa Christian world, si Bill Gator, sa music. No? Bill Gator, hinahanap ko nga eh. Ang dami pala niyang composition, silang mag-asawa.
Pero ang daming dumaan sa kanilang ministry na mas sikat kaysa sa kanila. Di ba? Hindi ko alam kung sikat sa ngayon, hindi ko alam. Hindi nila kilala si Gator. sino kaya kilala nyo doon sa mga naging tauhan niya, di ba? Praise God. So marami silang na-build up in the 80s and 90s na kilalang mga songwriters na nagdumaan sa kanilang ministry. So, the greatness can be achieved not by our self-promotion but by putting others first. Yun yung nagiging fruit nila. Diba? Doon natin maintindihan ang salita ng Diyos na by their fruits, you shall know them. Isa rin dito. Amen? Kung ang fruit, kung ang kwa natin, pinupush natin, go. Diba? Hindi yung, ako na. Sakon. Laging ikaw. Wala. That is selfishness. Amen? Praise God. So, tuloy tayo. Sila Bill Gates, dami dito, no? Not only we do accomplish this, no? Sa Bible, may kilalang isang tao rin. No? Ito si John the Baptist. Before si Jesus, si John the Baptist ang kumalat ang kanyang pangalan sa entire ng nation ng Israel. Dahil sa kanyang pangangaral na kakaiba. Amen? Ikaw ba naman galing sa wilderness, tapos sisigaw ka na, repent. Di ba? Praise God. So kakaiba, no? But when John the Baptist saw Jesus coming, dito niya na binanggit ang kanyang famous, no? Na isang famous ang kanyang quotation na, He must increase and I must decrease. When it comes to the work of the Lord, laging ganon. Mangunguna ang Panginoon. Ang gawain ng Panginoon, we must put our self-interest down and putting God's interest up. Amen? Praise God. Kagaya ng ating mga activities sa ating panambahan, not only do we accomplish this in worship and sharing the gospel, hindi lang, no? But also we can lift Jesus higher by showing kindness. Showing being a Christian sa mga underdogs. Ibig sabihin ng mga underdogs, less fortunate. Sa mga hangaam mo dito kaya mag-ingat po tayo mga kapatid na kinakamayan mo lang yung kakilala mo. Aray ko. Ako nga, nung binabasa ko to, Lord, kasyayak ba? Ang kausap mo lang, sila na lang. Hindi mo kinakausap yung mga baguhan. Di ba? That's why napakaganda, no? Na ganito yung mga leaders natin na pinupush tayo. Oh, kausapin yung mga bagong kwan. Di ba? Yung mga bisita. Yung hindi mo laging kausap. You might be a blessing to that person. Hindi mo alam, baka gamitin ka ng Panginoon. Mas lalo na sa mga bumabalik sa Panginoon. Amen? Ilang beses ko ni-review ko sarili ko dito. Wag kang titingin. Mahilig kasi ako nung high school pa kasi ako. Mahilig ako tumingin ng from up to down and down to up. Iwasan natin yung ugali natin na gano'n. Mas lalo na pag bumabalik ang ating mga kapatid. Ba? Naintindihan niyo ako? Mas lalo ng mga nawala ng matagal. Wag po natin gawin yon. We don't know their struggles. You have your own struggles, they have their own struggles. No? Praise God. Ang magandang gawin natin is let's open our arms and let's hug them. Ipag-pray natin sila. Huwag natin silang sabihin, nagsublima nun. Ultimately, sakit yung ulo. Di ba? Praise God. So, huwag po tayo maging ganun mga kapatid. Magkaroon tayo ng kaisipan ng ating Panginoon na pagiging selflessness. Di ba? Kaya tinanong ko sa sarili ko, nung sinabi ng ating Panginoon, pag sinampal ka sa kabila, ay bibigay mo yung kabila. Ilang beses, Lord? Di ba? Ilang beses, Lord? Pag sinampal na ba ako sa kabila at nakompleto na, pwede na ba ako bumawi? Ganun eh. Tinanong ko si Lord na ganyan eh. parang sabi, di ba? Doon mo i-connect lahat. Forgiveness, di ba? Yung nagtuturo si Ma'am Leia. Ilang beses ko pwedeng magpasampal sa kabila. Kung nakompleto na ba nila, Lord, pwede na ako bumawi. Di ba? Well,
Nasa sa atin yan kung paano natin makipag-communicate sa ating Panginoon. No? Praise God. Tulungan tayo ng ating Panginoon. God's still working on us. Amen? God's still working on us. Praise God. From the dawn of time, human have asked, am I my brother's keeper? Noon pa yan na katanungan, am I my brother's keeper? Sinong nagtanong niyan? Sino nagsabi niyan? Si Cain. Di ba? Yes, we are. We are our brother's keeper. We are our sister's keeper. Kaya nga sabi namin, pinupush namin, kaya nga I'm so blessed na I'm in a Bible quizzing ministry. No? Bakit parang minsan pagpupunta kami sa ibang mga churches, parang pinupush nyo ang Bible quizzing? Ano ba nasa Bible quizzing? Kaya minsan, nagiging bastos ako eh. Sige, soul win kayo ng soul win. Hindi naman kayo nagdi-disciple. Di ba? Anong silbi ng soul winning nyo kung wala kayong soul keeping? Di ba? And the best na ma-soul keep mo ang mga young people nowadays and even children, put them to the Bible quizzing ministry. Bakit? Ano bang nasa Bible quizzing ministry? Bible itself. It involves the Word of God. At hindi mo na alam, bahala na si Lord kung paano siya i-touch ni Lord, kung paano siya i-direct ni Lord through His Word. Amen? Kaya nga lahat tayo, we are our keeper. Kaya let's pray one for another. So may isang maragsakan na digitiman manang ko. No? Awanak kumatatan. No? Awan digitiman manang ko man tik-tik ul kanyak ini. Agigar tata. Kinokorek ako, no? Ang last word pa rin talaga nila is, akikinararag tayo. Dahil noon, marami nga kami, napakarami namin. Asan na sila? Asan na yung iba? So, it's time for us also to kneel down, pray for them, mention them, alalahanin ulit natin sila. At hindi lang yon, let's be intentional. We fast for them. Kung kailangan. At hindi lang yan, kung kailangan natin maging intentional, let's go. Search for them. Bisitahin natin sila. Kahit ang hirap nilang, para silang palos, na ang hirap nilang hanapin. Diba? Lord, lead us kung nasaan tong taong to. Diba? Wanted to. Diba? Encourage namin, Lord. Diba? Praise God. So, ganyan po nawa, no? We are our brother's keeper. Praise God. Ang pagiging selflessness ay katulad dyan. Hindi siya namimili ng kaibigan. Lahat kaibigan niya. Amen? Kung sa mga ushers, kaya mag-ingat din tayo mga ushers. Kung iba yung amoy ng parating na bisita, huwag mo namang isa-segregate. Na parang pansin na pansin yan mag-isa siya. Di ba? Merong isang kwento, no? Isang pastor nagpanggap siya na beggar. Panggap siya. Ngayon, nandun siya sa door ng kanilang church. Ngayon, tinawag siya ng isang usher. Pero hindi siya pinaupo sa harap or sa mga katabi man lang ng congregation, na i-separate siya. Kasi nga, stinking na siya or something. Yes, nakaka-istorbo yan sa iba, pero extend natin ang ating understanding. Baka nga yun yung turning point ng taong ito para makakilala. Di ba? Kaya yung itong pastor na to, nung nakita niya ganun, tinuruan niya yung mga ushers niya, yung mga leaders niya, yung mga kapatiran doon. Pag meron, di ba? Maalala nyo, the prodigal son, how the father reacted. Saan galing yung prodigal son? Saan po siya galing? Galing siya sa mall? Di ba nagpakain siya ng baboy? Kumain pa nga siya ng pagkain ng baboy. Ilang araw siya doon. So, ibig sabihin, he's thinking talaga. Anong ginawa ng tatay? Nung tumakbo siya at naamoy siya, oh, saglit! Maligo ka muna! Ganun ba? No. He embraced him. Doesn't matter. Di ba? Kung nangangamoy ka. Praise God. Kaya nga minsan mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Amen? Praise God. We are our brother's keeper. Amen? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Normal people, no, kagaya natin, normal people enjoy others' company when it is convenient and beneficial. Tama? Tama? Nagiging kaibigan ka pag may benefits ka pang natatanggap galing sa kaibigan yan. Pero pag wala na, minsan,
Ang tao sa mundong ito, wala daw yan dito sa Calvary. Sabi ni Pastor. Pero let's check ourselves. Minsan, di ba? Minsan. Kahit na, sabi nga, when I was studying this, na-guilty ako, merong isang kaibigan. Wala na, kinuha na ng Panginoon. Pinagalitan ko siya, before pa siya nawala, pinagalitan ko siya. Ikaw ang nagturo sa akin. Ikaw ang nagganto, ganyan, sabi sa kanya. Pero hindi ko siya binisita personally. Yun pala yung mga hinahanap niya. Yun pala yung mga, kung anong bibisitahin siya, tignan siya, maramdaman niyang nakikare din tayo. Praise God. Kaya mag-ingat po tayo, no? Praise God. Mag-ingat din tayo sa ating pagkikilos na hindi porke nakakatanggap tayo or may benefit tayo sa kaibigan na yan, malapit tayo sa kanya. Pero pag wala na, binaybayan tayo. Wala na. Dahil hindi na siya nagpapagamit, wala na siyang ministry, dahil ang tingin natin ay nagiging liability na, hahayaan na natin. No. Kaluluwa pa rin yan. Kaluluwa pa rin yan. Amen? Praise God. Meron, sabi nga doon, sabi ng isang preacher, merong purpose ang Panginoon kung bakit ganon. Both purpose yon. Para sa Kanya at para sa iyo. How you react on that situation ay nasa sa iyo. Nasa sa atin. Amen? Praise God. So tandaan po natin yan, we are our brothers or our sisters keeper. Amen? Praise God. In real life, there is no blessing for those who hold back in self-interest. Yung mga nag-hold back, yes, nakikita natin sa mundong ito. Yes, they are financially blah, blah, blah. Pero, tingnan mo naman ang pamumuhay nila. Di ba? Nagkaroon sila ng anak ng mga, anong term nila doon? Mga nepo babies. Yung ba yung tawag doon? Yung hindi marunong maghugas ng pinggan. kung nagkaroon ng end of the world, sila yung unang mamamatay. Bakit? They don't know survival. Bakit? Pinanganak sila with silver spoon. O, di ba? Nepo babies. Ayun ba yung term nun? Praise God. So, don't hold back any help, any prayer, even sabi nga doon, even in our finances. Don't hold back. Sabi ng salita ng Panginoon. Dito sa Proverbs 11:26, sabi na doon, people dislike a miser who hoards more than he needs while they suffer lack of basic necessity. Di ba? Proverbs 11:26, people curse the one who hoards grain, but they pray God's blessing on the one who is willing to sell. Di ba? Kitang-kita yan ngayon. Ang daming nag-hoarding. And in our side, marami din tayong nagiging spiritual hoarders dito. Saan po? Sa salita ng Diyos. Please, let us not be a spiritual hoarder. Okay? Hoarder ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yes, it is not for sale, but it is for sharing. Diba? Sabi doon sa Proverbs, buy the truth and sell it not. Oh, buy the truth and sell it not, but it's for sharing. Kung may nakita tayong kaibigan, i-share natin. Huwag natin sarilinin. Amen? Huwag natin sarilinin. Let's be intentional. Yung pag-asa, sabi nga ni Pedro, di ba? Ano sabi doon? Wala si Rebiel. Hinahanap ko si Rebiel. Kayo na ko pa tinitignan eh. Ano yung pinaka-last verse ni Rebiel? Sabi ko sana eh. Di ba? Get ready always to give an answer to them that ask at you for a reason. For the hope. Dahil yun ang nawawala sa mundo ngayon. Unti-unting nawawala sa mundo ngayon. Ang hope. Tayo na nakahanap ng hope sa salita ng ating Panginoon. Let's be intentional. Huwag po nating i-hoard yung salita ng Diyos. Ang kaligtasan, ang pag-ibig, ang katotohanan. Amen? From the Word of God. Hindi lang po pang physical ito, but also for spiritual. Kasama po yan sa lesson ng selflessness. Okay? Lord, hindi ko kaya. Gamin, ibaluyak ya. Sayak mango. Yung nakatayo po sa harapan nyo, ibaloy, puro.
Pero nung binago ng Panginoon, nawa lahat tayo. Ibaga naman nga, awan babayin ang gikas kasabati sasaw na apo, so be it. Sabihin man nila na walang hiya tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos, so be it. Right? Basta wag lang natin i-hoard ang katotohanan. Wag lang natin i-hoard ang salita ng Diyos. Amen? Let's be intentional. Praise the Lord. Let's clap our hands to the Lord. Amen. Praise God. Selflessness. Woo! That's being selflessness. Let's be intentional in sharing the Word of God and sharing the love of God and sharing the way of salvation and sharing, praise God, the hope that is in us. Kaya nga napakaganda na meron tayong ganito. Pag-aaral. Yun yung pagiging ready. Di ba? Ready. Getting ready. Always. To give an answer. Kung kaya pa natin mag-memorize mga tatay. Uray man nga verses. I-memorize tayo. Tapno nabiit tayo nga ibaga kanyada. Di ba? Kung kaya nga natin i-memorize yung mga nanay. Memorize nga nila eh. Pati yung mga nakaraan. Tandang-tanda nila, Kuya Eddie. Peace tayo. Thank you tayo. Wala siya dito. Alright. Praise God. So, mas lalo na sa salita ng Diyos. Amen? I'm so grateful. Talaga, ako yung nagpapasalamat, no? Na napunta ako sa ministry. Before ako punta ng Bible quizzing, wala sa Bible quizzing yung tungo ng ministry ko eh. Taga-simbal-simbal lang. Pinag-agawan namin yung kulang-kulang na tawag dito, yung tambourine. Tambourine boys kami noon. Unahan kami, takbo kami dito. Ilan yun? Dadalawat. Yung isa, kulang-kulang pa yung ngipin. So tuwang-tuwa ka pag tumutugtog ka, no? Nakikisabay ka. No? Pero tinawag tayo sa Bible quizzing ministry. Kaya you pray sa mga may anak po. We encourage you. You involve your children sa gantong ministry. No? Kaya nga kinakausap namin kami mismo sa committee. Nag-uusap kami, hawak naman natin ang rules, mas lalo sa junior Bible quizzing. Para marami ang may involve na bata, i-open natin, huwag natin i-limit. Kung ilang teams lang ang kasali, ganun. Or magkaroon tayo ng programs in-house. In-house ang mga bata matitrain sa salita ng Diyos. Amen? Maganda po ba yan? Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Because selflessness is being intentional. Intentional natin. Gawin natin. Amen? Praise God. So sabi nga dito, no, we cannot be a true witnesses of Christ if we live only for ourselves. Hindi po tayo tunay na Kristiyano kung tayo'y namumuhay lamang sa ating sarili. Or yung self-interest lang natin. Sinabi naman ng Bible, work out your own salvation. Hindi naman niya sinabing work out the salvation ng iyong kaibigan o yung kanyang kapatid. Di ba? Your own nga yun. Your own. Yes. While working our own salvation, let's help one another. Let's lift up one another. Let's pray one for another. Let's preach out and be intentional. Yan po ang pagiging selflessness. Amen? Pangaral natin. No ibagada nga bawat ang kasaba ni Taray Session Road, ang takder ka lang kasaba ka. Anyar urayan niyo apo, kunata City Hall. Agin kinad manan. Saka kayo kunana yung apo Diyos, kunayo. Diba? Pinagbabawal na nga raw nila mga ibang mga kuwan dyan eh. Kaya nga, minsan no, challenge tayo, gamitin nga natin yung apelyido natin. Punta dyan sa official. Yung orayan tayo, apo, ginginid manan. Pinagbabawal yung pag-sharing. Dapat doon, libre eh. Di ba? Libre doon. Sa market, nakikita. May sumunod nga sa atin eh. Sa market noon eh. Sila yung nagpatuloy pero may kasamang supot. Sila yung mga supot ministry. Friends, let's be intentional. Bumalik tayo. Balik tayo. Tayo naman nagpasimula nun eh. Awitan sa Session Road, tayo nagpasimula nun ah. Balik tayo. Praise God, let's pray. Praise God na magkaroon tayo ng favor sa government na bigyan tayo. Huwag lang schedule. Hindi schedule. Dahil ang pagbabalik ng Panginoon, walang schedule yan. Ang mga pangyayari sa salita ng Diyos na mangyayari sa mundong ito, walang schedule yan. Darating at darating yan.
Kailan tayo babalik sa Panginoon? Or kailan tayo mangangaral? Pag wala na yung iba? Na-rapture na? Saka mangangaral? Napakahirap po nun. Praise God. So, let's be intentional. Okay? Sabi doon, no, we cannot be true witnesses of Christ if we live in ourselves only. We should not be aloof from the needs around us. Huwag tayo maging aloof. Dapat tayo maging sensitive sa pangangailangan ng iba. Amen? Praise God. Doon ko naintindihan nung binabasa ko to. Kaya pala, sabi ni Pastor, magpakapuspus ka na sa bahay nyo. Dahil pagdating mo dito, bilang leaders, alam ko lahat, karamihan dito leaders, I'm speaking to leaders, no? Kaya pagdating dito, yes, mag-altar call ka, pero may makikita ka. Ipaparamdam sa'yo ng Panginoon na yun kailangan niya ng prayer, yun kailangan ng lay hands, yun kailangan mong iyakapin sa Panginoon. Amen? Praise God, let's build our devotion at home. Magpakapuspos na tayo sa bahay pa lang natin. Para pagdating dito, yes, meron tayong corporate prayer, corporate revival, but always there's somebody na ituturo tayo ng ating Panginoon. And that is selflessness. Na instead nga si bagim ti ikararag mo ti sa bali. Amen? Amen po ba mga kapatid? Amen po ba mga leaders? Praise God, let's clap our hands to the Lord. Let's be sensitive sa pangailangan din ng iba. Amen? Mas lalo na sa ating mga bisita, kahit tahimik yung mga yan. Urino kakastada lang, they have needs. Ilapit lang natin sila sa Panginoon. Lalo yung mga nakatayong ibang mga tatay dyan sa likod din, mga nanay, mga young people. Kunwari lang na malakas sila. Pero deep inside, they have a need. Bakit? Bakit sila nandito? Wala lang para agpakita kung kumita? No. They have purpose also. Meron silang hinahanap. Praise God, you might be a tool na gagamitin ng Panginoon para yan ay bumalik sa kanyang presensya or pumunta sa kanyang presensya. Amen? Praise God. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. We might have an opportunity to speak up and be godly influence. Kailangan yan ngayon. Napakaraming influencer dyan. Useless naman. Christians, maging selfless tayo. Huwag tayong maging reserve. Let's be a godly influence. Unang-una sa bahay. Unang-una sa tahanan. Sa mga magulang, sa mga anak. Let's be a godly influence to them. Diba? Sabi ko, kaya nga, irisan kami sa Baliti Weather Me. Ibang bansa ang irisan. Sinong taga-irisan dito? Friends. Mga taga-irisan. Diba? Yung naka-jacket ka, nakapang-ulan ka, naka-boots ka dahil umuulan, sabi mo sa irisan, pagdating mo ng kuyisan, ang tirik ng araw. Tapos, ang kapal-kapal ng jacket mo, akala mo lamig dahil sa irisan malamig. Pagdating mo sa town, ang init. Diba? So sa irisan, no, lagi ko challenge sa sarili ko, mas lalo doon sa amin sa dulo, ang lamig. Ang hirap gumising ng maaga. So, diba? Sinasabi ko sa mga anak ko, let's be early. Let's go early to the church. So, manong estimate mo, Uncle Digno? Ilang minutes from doon coming here? 20 minutes? No, hanunay nga traffic, 10 to 15. Or 20, 30 ko namon, kung pinakadulo. So, i-spend mo yun. I-adjust mo na kaagad yung time mo. Ang call time ng choir or call time ng mga umaawit, 7:15. So, 30 minutes, 6:30. My God. Ibig sabihin, 4:30 pa lang, gising ka na. Magulang. Mag-pray ka na. Kailangan mo mag-pray. Tapos ang lamig-lamig. Diba? Pero pag intentional po tayo sa ating ginagawa, and we do it with love. Diba? Sabi ko kanina, with love. And we do it with love. This intentional, being selfless at being intentional sa ating ginagawa with love is not by our might. It's not by our power.
but by the Spirit of the Lord. Makikita ng Panginoon. Praise God ang ating effort. Sabi nga dito, no, sa Proverbs 24:11 to Proverbs 24:11 to 12, no, He not only sees when you withdraw from good we could do, but also will repay such stinginess. Sa kabaliktaran yan eh. Kung ginagawa mo ay baliktad, hindi ka nagiging sensitive sa pangangailangan ng iba, tandaan mo, ang Diyos nakikita niya yan. I-repay niya yan. Na kung ikaw naman ay nangangailangan ng prayer, walang magpipray para sa'yo. Bakit? Dahil nung ikaw ay malakas at tinutusan ka ni Lord na punta doon at pag-pray mo to, hindi ka nag-pray, nag-excuse ka. Di ba? Tandaan mo. Di ba? Merong consequence din yan. Pero sa kabaligtaran, ganun din. Pag intentionally ginagawa mo para sa Panginoon, may blessing ang Panginoon. He will not, sabi doon, ano sa pinaka-last verse? He will not repay everyone according to what they have done. No? Yan yung kabaligtaran. Kung ano yung ginawa mong mabuti, papalitan din niya ng Panginoon. Tandaan natin, kung mabuti ang iyong tinanim, mabuti ang iyong aanihin. Alangan mo't ang mula ka tikapi, tapos sayote naman ang iyong i-harvest. Diba? So kung gumawa tayo ng mabuti rin ang ating i-harvest. Do good for those in trouble, and God will look out for you in your downtime. Pagiging selflessness, kung ikaw ay malakas, kagaya nga sinasabi ni Pablo, di ba? Kayo na malalakas, ipag-pray nyo. Palakasin nyo yung mga kapatid sa Panginoon. Di ba? Why? Dahil hindi every time malakas po tayo. Dahil darating din panahon, no? Darating din ang panahon na tayo din ay magkakaroon ng downtime. Or tayo rin ay nasa baba. Gagamit din ng Panginoon ng ibang tao para tayo naman ay i-lift up. Amen? Praise God. Ganyan po, pag meron tayong selflessness, let's be sensitive sa pangangailangan ng tao around us. Let's be sensitive. Praise God. Hallelujah. Let's be intentional and let's do it with love. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi nga ni Pablo no, sa Galatians chapter 5, yes, our flesh and our spirit, conflict yan lagi. Naglalaban yan lagi. Kahit gusto mo. Gusto ko, Lord, maging maaga sa church. Gusto ko, Lord, before 7:30 na sa church na ako. No? Pero let's be intentional. Kung gusto natin, gawan natin ang paraan. Let's be intentional. Lumadikit nga, sumurot pa yung kakapsat mo, uy, mabati kayo, nag-jeep ako. Mauna na ako, magta-taxi na ako, bahala kayo. Di ba? Kung ayaw nyo maging maaga. Di ba? Kaya sabi nito, Paul said, fleshly desires and spirit drives are conflict with one another. Dahil sabi dito, no, the lust of the flesh includes greediness and self-interest. But the desire of the Spirit includes generosity and treating others as better than oneself. No? Ang pinakasagot dito, no, we must stay surrender to the urges of the Spirit to be truly selfless. Ang pinakasagot pala talaga dyan ay ang pagiging obedient sa Espiritu Santo na tinanggap natin. Even in holiness, you cannot live holy if you don't have the Holy Ghost. We cannot do total forgiveness if we don't have that Holy Ghost. Bakit? Yung Holy Ghost ang siyang magtuturo sa atin, di ba? John 4:26, tama? He will teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you, sabi ng ating Panginoon. So how we do it with love, we do it with the Spirit of God. Sinong nakatanggap ng Holy Ghost dito? Sinong Holy Ghost filled dito? Come on, taas kamay. Don't be shy. So sa mga wala pang Holy Ghost, it's napakaganda na magkaroon po tayo ng Holy Ghost. Yan po yung magpupush sa atin. Yan po yung magtuturo sa atin. Yan po yung mag-guide sa atin. Siya po, praise God, ang siya magva-validate sa atin sa ating mga desires,
sa ating mga actions. Praise God. Siya po yung magtuturo ng mga bagay-bagay sa atin. Amen? Praise God. Sa mundong itong kinakatayuan natin, no, we must always surrender. Kaya pala naintindihan natin si Pablo nung sinabi niya, I die daily. I speak in tongues more than you all. Kaya pala every day si Pablo, nagpapakapuspos siya sa Espiritu ng Panginoon. Why? It's not by himself. It's not by his own knowledge and wisdom na nagawa niya lahat yung mga nababasa natin. Imagine mo, ikaw nga, batuhin ng mga batuhin hanggang ikaw ay mamamatay. Si Pablo, hindi pa siya nag-give up. Nakulong na, hindi pa rin nag-give up. Pag siya lang yun, at wala yung Holy Ghost sa kanya, siguro matagal na siyang nag-give up. Tayo din, ganoon din tayo. Amen? Kung wala yung Holy Ghost, matagal na ako wala dito. Wala yung Holy Ghost na nagsasabi, hey, keep going on, ganito, ganyan. I-guide ka. Ibabalik ka sa salita niya. Diba? That's the importance of the Holy Ghost. Kaya nga in everything, with love, no, kasama ang Espiritu Santo ng Panginoon, let's be selfless. Yan po ang pagiging selfless. Let's be sensitive to the urges of the Spirit. Diba? May mga testimonies ako naririnig before I end, no? May 5 minutes pa dito. May mga testimonies tayong naririnig, no? Nasa bus, nasa jeep. Meron isang testimony na narinig ko, no? Sinabi lang sa kanya, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Yun lang. Yun lang. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Sinabi niya, mahal ka ng Panginoon. Umiyak yung katabi niya. Siyempre tayo, hindi natin alam kung bakit umiiyak to. Sinabi mo lang siya, mahal ng Panginoon. Normal naman na. Di ba? Normal naman. It's a general knowledge yan na mahal tayo ng Panginoon. Pero at that point pala, yung taong katabi niya, wala na yung hope na sinasabi ko nung kanina pa. Wala na siyang hope. Ang nasa isip niya is to die na. Mamatay na. Dahil wala na nagmamahal sa kanya, wala nang pakialam ng tao sa kanya. Pero nung narinig niya yon, dahil sa udyok ng Espiritu Santo ng Panginoon, nagkaroon siya ng hope. Napakaliit na hope. Pero meron. Para siyang, tawag doon? Yung 2020, tapos nagre-revive sa mga nurses. Sino mga nurses dito at doktor? Tapos, ibabap nila. Parang nagre-revive na gano'n. Parang gano'n ang effect nun. No? Kaya nga, sabi nung kwan na yun, minsan let's be sensitive sa bulong ng Espiritu Santo. Minsan pa nga mahina yan. Pero, nandyan. Let's just be sensitive. Amen? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Habang tayo lahat ay tumatayo. Praise God, hallelujah. Napakahirap ang lesson na to, pagiging selfless. Pero, kung i-apply po natin, mga kapatid, baka kukulangin po ang ating place of worship. Kung i-apply po natin to. Sabi ng Panginoon, no, sa kanyang salita, if my name be lifted up, I will draw all men unto me. Tagal ko nang ina-analyze kung paano yun. Lord, paano yun? By just simply living your testimony, living as you are, living as a Christian na tinatayuan talaga natin. Dahil ang tao ngayon, minsan, hindi na sila, bombard na sila sa salita ng Diyos eh. Tama? Ang mundong itong kinakagalawan natin, bombard na sila sa salita ng Diyos. Ang tinitingnan nila, ano yung effect ng salita ng Diyos sa'yo? Kung paano mo ipamuhay. Kung intentional lang tayo namumuhay like Christ, at hayaan natin ang Espiritu Santo na maging godly influence sa paligid natin, sa community natin, sa ating trabaho, sa ating bahay, sa ating family, hayaan lang natin ang Espiritu Santo ng Panginoon na gumalaw. Siya na pala mismo talagang kikilos. And I will draw all men unto me.
Doon yung nasasagot yung kwentong, ano yung meron sa'yo, Brad? Bakit punong-puno ka ng problema pero nakangiti ka pa rin? Hindi mo sinera ng salita ng Diyos yon. Basta namumuhay ka lang bilang Kristiyano at ngumingiti ka kahit may problema pero lumapit siya sa'yo. Bakit? Yung ilaw ng Diyos nagniningning sa buhay mo. That is being intentional. Living Christ-like. Having that mind like Christ. Being selfless. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we lift you up, Jesus. You are the living King. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah, come on, hallelujah. Oh yes, come on, let's worship the Lord in spirit and in truth. With love, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Alam mo, Panginoon, hallelujah, ang struggles na bawat sa amin. You know us from inside out, Lord God. Hallelujah, Lord. Tanggalin mo nawa, Panginoon, ang mga hindi kaaya-aya sa aming buhay, Panginoon, and let your will be done. Lord, oh God, sa aming buhay, sa aming attitude, sa aming, even the principles of our life, Lord God, na aming pinaglalaban. O Diyos, let us, oh God, gaya nga sabi ng Pablo, Panginoon, na magkaroon kami ng kagaya ng God, ng iyong kaisipan, Panginoon. Lord, yun ang aming desire. Having that mindset like yours, oh God. Hallelujah. Not only being selfless, but be forgiving, oh God. But being loving, oh Lord Jesus. But being understanding, oh Lord God. Being like you more, oh Lord God Jesus. Thank you so much, oh Lord. Hallelujah. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, oh God. Hallelujah. Ganoon din sa aming panambahan sa umagang ito, oh Lord God. Lalo na, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Anoint, oh God, the one who you're going to use, oh Lord God. Hallelujah, to preach your word this morning. The glory, the honor belongs to you, God. In Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Praise God, praise God. So we may have a break for 15 minutes bago po ang ating gawain sa umagang ito. Praise God. Tayo magkamayan, magkamustahan, let's greet one another. Praise God. Sa pangalan ng ating Panginoon.